Serbisyo totoo lang. Impeachment complaint laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez sa Kamara. Pinayagan ng Korte Suprema na gumulong na. Chairman ng Commission on Audit, wala raw balak magbitiw sa pwesto sa gitna ng aligasyong may sabwatan ang mga opisyal ng COA at AFP sa anomalya sa pondo. Dagdag singil sa tubig! Sisimula na bukas! Multang aabot sa kalahating milyong piso. Isinusulong laban sa mga tindera ng botya. 2,000 pamilya sa Bahay Toro, Quezon City nawala ng bahay dahil sa sunog. Bata, patay. Mga nasunugan, hindi malaman kung paano magsisimula muli. 6 na taong gulang na bata sa Cebu, patay at walang saplot ng matagpuan sa bangin. Suspect na foreigner at Pinay na kasintahan, todo tanggi sa paratang. Unang robotics learning center sa bansa, inilunsad. Tiket para sa bakbakang Pacquiao-Mosley. Ngayon pa lang, nagkakaubusan na. Pacman, Yamado sa pustahan. At Justin Bieber, biglang umeksena sa presko ni Johnny Depp na kanya raw idolo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Pinayagan na ng Korte Suprema na gumulong ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Ang reklamo ay kaugnay sa hindi umanong pag-aksyon ni Gutierrez sa mga kasong katiwalian laban sa Administrasyong Arroyo tulad ng fertilizer fund scam at NBN-CTE broadband deal. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa botong 7-5-2-1, pinayagan na ng Korte Suprema ang House Justice Committee na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Sa desisyon ng Korte, ibinasura nito ang hiling ng Ombudsman na ipahinto ang kinakasang impeachment proceeding laban sa kanya. May 2 reklamo raw kasing inihain laban sa kanya sa loob ng 1 taon, bagay na paglabag sa saligang batas. Ang unang reklamo ay inihain ni dating Akbayan Representative Risa Ontiveros. Ang ikalawang reklamo ay inihain naman ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. 7 mahistrado ang nagsabing dapat ituloy ang impeachment proceeding laban kay Gutierrez. Ito ay sina Associate Justices Conchita Carpio Morales, Antonio Carpio, Antonio Eduardo Natura, Maria Lourdes Sereno, Martin Villarama Jr., Roberto Abad Jr. at Jose Catral Mendoza. 5 mahistrado naman sa pangunguna ni Chief Justice Renato Corona ang pabor na pagbigyan ng hiling ni Gutierrez. Ang iba ay sina Associate Justice Arturo Brion, Teresita Leonardo de Castro, Diosdado Peralta at Lucas Bersamin. Sabi ng 5 mahistrado, nilabag daw ang due process ni Gutierrez dahil walang pinalabas na patakaran ang Justice Committee. Sina Associate Justice Mariano del Castillo at Jose Perez, pabor naman talakayin ng unang impeachment complaint ni Hontiveros at isang tabi ang inihain ng Bayan. Si Associate Justice Presbiterio Velasco hindi sumali sa botohan dahil miyembro ang kanyang anak ng Justice Committee. Noong September nung nakaraang taon, sinabi ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang impeachment complaint. There is no violation of the 1-year ban, no? Because the prohibition should be interpreted to refer to the institution of more than one impeachment proceeding. In this particular case, you will notice that the 2 complaints were referred to the Justice Committee at the same time. No? And the Justice Committee, although there were 2 complaints referred to it, we're only doing 1 proceeding. Sa isang
statement, sinabi ni Assistant Ombudsman Jose de Jesus na hindi pa nila nakukuha ang official copy. Babasahin daw muna ito ni Ombudsman Gutierrez at pag-aaralan ang mga susunod na hakbang, kasama na ang paghain ng motion for reconsideration. May 15 araw si Gutierrez na maghain ng motion for reconsideration. Dahil dito, di pa maituturing na pinal ang desisyon. Well, since the decision is not yet final, no? It would be more prudent, no, if the House would respect this procedure, no, our rules of procedure, considering there's still a 15-day period to file an MR. No? Ikinatuwa naman ng Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema at pagkilala sa separation of powers ng co-equal branches ng gobyerno. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. At kahit hindi pa pinali ang desisyon na yan ng Korte Suprema, gusto nang simulan agad ng ilang kongresista ang pag-i-impeach kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nakatutok si Rafi Tima. Naghahanda na ang House Committee on Justice para sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ito ay matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na dinismiss ang petisyon ni Gutierrez para pigilin ang kanyang impeachment. Under the Constitution, we have to finish 60 days. It will expire March, around third week of March, and we will prepare now to continue and to finish this. It will be a marathon. It will be a marathon hearing for sure. It will be. Maaari pang magharap ng motion for reconsideration si Gutierrez. Meron siyang 15 araw para gawin ito. Pero ang ilang miyembro ng komite nais nang masimula ng impeachment. It's been delayed already by, I don't know how, several months. So this is a matter of a constitutional duty. Ang Office of the Ombudsman hindi pa natatanggap ang opisyal na kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Pag-aaralan daw muna nila ito bago magdesisyon kung maghahain ng motion for reconsideration. Sa ngayon ay tinatanggap niya ang nabalitang desisyon ng Korte Suprema. At dahil dito ay nakikipag-usap na siya sa kanyang mga abogado kung ano ang kanyang mga opsyon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Kunti pang higpit sa sinturon mga kapuso dahil bukas simula na ang dagdag singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad. Ang pagtataas sa buwan ng singil sa karaniwang konsumo, humigit kumulang 60 piso. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Sa 5 magkakapatid, si Michelle lang ang may trabaho. Siya ang katuwang ng kanyang ina, hindi lang sa mga gawaing bahay kundi pati sa mga bayarin sa bahay at kanilang sari-sari store. Kaya naman si Michelle na isang call center agent na paaray sa inanunsyong taas singil sa tubig. Kahit pa sabihin natin na maliit yung pagtaas na mangyayari sa bawat household, yung akumulasyon niya, kumbaga sa isang taon, medyo malaki-laki din. Hindi lang yun yung iniintindi nating bayarin, diba? Kailangan bumili ng pagkain, kailangan ka magbayad ng ilaw. Bukas na ang simula ng ikalawang bahagi ng pagtataas ng singil ng tubig ng Manila Water at Maynilad. Mararamdaman ito ng mga consumer sa kanilang bill sa susunod na buwan. Sabi ng Maynilad, ang mga customer nila na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan, tataas ng halos 2 piso ang babayaran. Karamihan ng mga customer nila, 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Halos 61 pesos naman ang itataas ng monthly bill nila. Ang Manila Water customers naman na kumukonsumo ng hindi hihigit sa 10 cubic meters kada buwan, mahigit piso ang madadagdag sa monthly bill. Ang mga kumukonsumo naman ng hindi tataas sa 30 cubic meters, may dagdag na 58 pesos na babayaran sa Marso. Paliwanag ng Maynilad at Manila Water, ang dagdag singil ay matagal nang nakaschedule. Bahagi raw ito ng 11 peso increase noong 2008 na hinati sa 5 taon para hindi mabigatan ang milyong-milyong customer nila. Ang Manila Water ay may mahigit 6 na milyong customer, habang ang Maynilad naman ay may mahigit 7 milyong customer. Sa pamamagitan ng mas maraming proyekto, hindi lamang sa patubig, kung hindi pati na rin po sa larangan ng sanitasyon para linisin o i-treat yung tinatawag nating domestic wastewater o yung gamit na tubig mula sa kabahayan. Narito naman ang ilang tip ng Manila Water para makatipid sa tubig. I-report agad kung may nakitang tagas sa mga tubo sa inyong lugar. Siguruhing nasa maayos na kondisyon ang mga tubo at gripo sa inyong bahay. At gumamit ng balde at tabo sa paliligo at paglilinis. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Umaasa ang Department of Energy na bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa magagandang mga pangitain sa ibang bansa.
Pero wala pang anunsyo tungkol dito ang mga kumpanya ng langis. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa 1,000 kita ni Ignacio Kadayday sa pagmamaneho, 200 piso lang ang nauuwi niya sa pamilya araw-araw. Malaking bahagi raw kasi ng kita niya napupunta sa diesel. Minsan kasi magbaba sila ng 25, magtaas naman ng piso. Ngayong linggo, inaasahan na naman ng 25 centavos na dagdag sa presyo ng diesel. Mataas daw kasi ang presyo sa world market, pero ipinagpaliban muna daw ito ng ilang oil companies. Umaasa ang Energy Department na hudyat na ito ng pagbaba ng presyo ng petrolyo, lalo pat bumuti na ang sitwasyon sa Egypt. Kritikal ang Egypt, partikular ang Suez Canal, kung saan dumadaan ang humigit kumulang 2 milyong bariles ng langis araw-araw. Ever since Mubarak stepped down, so the market has improved. So I think I'd like to think, and I cannot be for sure, no, because anything can happen, I'd like to think we're on our way down. Makakatulong din sa pagbaba ng presyo ng langis ang bumababang demand ng China. Mula nang itaas ng China ang interest rate sa bansa, nagsimula nang humina ang konsumo nila ng diesel. Nagdagdag na rin ang produksyon ng langis ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kapag dumadami ang supply kontra sa humihinang demand, bumababa ang presyo ng bilihin tulad ng langis. At kung patuloy din na lalakas ang piso kontra dolyar, kasunod nito ang posibleng pagmura ng petrolyo sa bansa. Nung nakaraang linggo ho, nag-appreciate siya by more than 50 cents, ang pagkakintindi ko. Kaya ngayon, nakatulong ho yan sa pagbaba ng presyo ng gasolina. Depende kung saan magpapakarga, maaaring mas mahal o mas mura ang diesel at gasolina ang inyong bibilhin. Ang diesel halimbawa, naglalaro sa 39.75 hanggang 42 pesos kada litro. Ang gasolina naman, mabibili sa halagang 48 pesos hanggang 49.80. Sa isang gas station sa Commonwealth halimbawa, 41.50 ang kada litro ng diesel, habang 41.25 naman sa kaparehas na gas station sa Taytay, Rizal. Paliwanag ng DOE, nagkakaiba ang presyo depende sa lokasyon dahil sa halaga ng renta ang binabayaran ng mga dealer, higpit ng kompetisyon sa lugar, at sa gastusin sa paghahatid ng langis mula depot hanggang gasolinahan. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. 4 oras. Tinutulan ng ilang senador ang napipintong pagpapatupad ng dagdag pasahe sa MRT at LRT. Bakit pa raw kasi itataas ang pamasahe? Ngayong sisimula na ngayong taong ito ang pagsasapribado ng operasyon ng mga tren. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa gitna ng hearing ng Committee on Economic Affairs ng Senado, naiugnay pa ng ilang senador ang pasalubong pabaon scandal sa AFP sa plano raw na pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT kahit pa nakatakda na palang isa pribado ang dalawang railway system. Kinumpirma kasi ng DOTC na sisimulan ngayong taon ang pagsasapribado ng operation at maintenance ng MRT at LRT. Di naman daw tinututulan ng ilang senador ang mismong privatization. Pero parang masama pakinggan na magtataas tayo ng presyo bago i-privatize yan, parang nagbibigay tayo ng pasalubong sa bagong papasok. Diba? Why not hold it in abeyance? Huwag na munang itaas. Hayaan mo mag-bid out tayo sa pribado muna niyan. I take offense kasi with the statement of the President. He said hindi ito papapogi. This is a matter of the right of every low-wage earner and minimum wage earner to be able to travel to and from Metro Manila na meron naman kaya po ng kanilang mga bulsa. paliwanag ng DOTC, mas magiging kaakit-akit kasi para sa mga pribadong kumpanya kung matataasan ang pasahe dahil mas magiging maayos ang financial status ng MRT at LRT kapag binenta na ito. Sa kalaunan raw, pag sinapribado ang dalawang pangunahing railway system sa Metro Manila, ang mga pribadong kumpanya pa ngayon ang magbabayad ng concession fee sa gobyerno at mas magiging madali raw ang planong pagdadagdag ng tren at iba pang pagsasaayos ng serbisyo ng MRT at LRT. Isipin mo yung convenience sa pasahero noon. No, babalik din yan. So pag bumalik ngayon sa gobyerno, anong ibig sabihin nun? Pwede mong ikalat ngayon yan sa mga ibang nangangailangan. Rather than give it to a specific sector. Yun lang. Kaya tuloy ang pagtutol ng iba't ibang grupo sa fare increase na inaprubahan na ng DOTC. So mabigat din po talaga, lalo hindi naman po tumataas ang sweldo. Restructure yung kanilang pagkakautang gawing 150 years. Para walang economic sa
sa mga riding public. Di ba? Pansamantalang pinagpaliban ng DOTC ang pagpapatupad ng inaprubahan itong fare increase para sa MRT at LRT Line 1 and 2 na 11 pesos na boarding fee at dagdag na piso kada kilometro. Isa kasi sa nasilip din ng mga senador sa kaso raw ng taas pasahe sa MRT, hindi pa ito dumaraan sa pag-aproba ng NEDA. We wanted to implement it in March 1. So we're still conducting public hearings. We're attending the hearings conducted by both houses of Congress. And we'll see what will come out. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. May ibang balita na tukoy na raw ng pulis ang posibleng pinagtataguan ng suspect sa pagpatay sa isang mag-anak sa Cainta, Rizal. Nakatutok doon live o mula sa Cainta, si Julius Segovia. Julius. May lumalabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng may kasama ang suspect na si Fortunato Junjun Asibar nang patayin niya ang isang mag-anak dito sa Cainta, Rizal. Hindi pa raw nakakalayo si Junjun sa report kasi ng pulisya. Dumaan pa ito sa isang pagamutan matapos ang karumal-dumal na krimen. Si Junjun ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanyang tiyuhi na si Amado Sr., asawa nitong si Elizabeth at dalawang anak na sina Amado Jr. at Fritzy. It was reported kasi na meron ding tama. Ibig sabihin nung nagbunuan sila, nagkaroon ng struggle inside the room, may tama din daw according to the police report. Ang Cainta Police may impormasyon na rin sa posibleng kinaroroonan ng suspect pero ayaw pang idetalye dahil mayroon silang follow-up operation. 2 tao o higit pa ang sinasabing kasama ni Junjun ang gawin ng krimen. May iba raw kasi itong kainuman ng linggo ng gabi sa loob mismo ng bahay ng mga biktima. Galit sa tiyahing sa Elizabeth ang nakikita ng pulisyang nag-udyo kay Junjun para gawin ang krimen. Ayon doon kila Adelaida, doon sa kapitbahay, narinig nila yung salitang bakit ka nagpapatere dito ng mamamatay tao. I think that is the one reason na nagalit yung suspect dun sa mga biktima. We have an information that our suspect have a pending case on that province. Pero di kumbinsido dito ang kapatid ng biktimang si Amado Sr. na si Rogelio na tiyuhin din ni Junjun. Di rin daw totoong may kasong tinataguan si Junjun sa Northern Samar. Pagkakaalam ko talaga wala kasi doon mismo sa barangay namin lumaki yun. Nag-eskwela yan sa ibang lugar pero sanday lang naman, wala namang kaso talaga doon yun. Asa ka nakakuha ng NBI clearance yan kung may kaso ka, di ka makakuha ng ganun. Hindi pa raw handa si Rogelio na silipin ang burol ng mag-anak. Mahirap daw tanggapin ng pamilya nila ang nangyari, lalo pat kapwa raw mabait ang kanyang kapatid at pamangkin. Hamon naman niya kay Junjun. Kung wala siyang kasalanan, dapat nagpakita na siya. Dapat nandito na siya. Text namin, walang reply, tiyatawagan, naka-off yung cellphone. Kung si Junjun man daw ang may kagagawan, posibleng nagalit ito sa kanyang tiyuhing si Amado Sr. dahil sa pangakong napako. Gustong ipasok sa trabaho yun. Ay ilang buwan na puro pangako naman yung kapatid ko. Hanggang ngayon di pa natutuloy. Siguro, kung halimbawa naman siyang gumawa, siguro nag-iba na yung niya. Pag-iisip. Kahit pa may lead na ang pulisya sa kinaroroonan ng suspect, nananatili pa rin ang 100,000 pisong pabuya ng lokal na pamahalaan sa makapagtuturo kay Junjun. Sa mga may impormasyon, tumawag sa numero bilang 655-0846, Local 200. Bumisita sa Bureau ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC para kundinahin ang masaker. Nagtirik din sila ng kandila sa harap ng bahay ng pamilya Asibar. Muli nilang isinusulong ang death penalty. Year of massacres po ngayon dahil nga sa trauma na nangyari po sa Visconde Massacre. Magpapahiwatig lang po ito na ang ating bansa ay dapat lalo maging mas matibay sa larangan ng mga batas. Mel, ipinapanawagan ng pamilya Asibar sa mga kaanak ni Elizabeth Melano Asibar na tubong Bangar La Union ang sinapit nito. Wala pa raw kasing kaanak sa Elizabeth na dumadalaw sa burol. Hindi pa naman alam kung kailan ang libing ng pamilya Asibar dahil hinihintay pa ang mga kaanak sa Northern Samar. Samantala, Mel, kapapasok na balita lamang pasado 5:00 ng hapon kanina. Nahuli na sa Marinduque si Junjun Asibar. Nakita sa suspect ang isang bag na may laman na cellphone na may dugo pa nga. Sa kwento niya sa mga pulis, sumakay siya ng bus papuntang Lucena galing Cubao. Pagdating daw sa Lucena ay dumiretso sa Sapier at sumakay papuntang Boac, Marinduque. Tuliro na raw siya at di malaman ang gagawin. Nahuli ang suspect dahil sa tip ng isang driver na nasakay ni Junjun kaninang umaga. Yan muna ang latest, balik sa'yo Mel.
Salamat sa iyo, Julio Segovia. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 17 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog sa barangay San Martin de Porres, lungsod ng Quezon kaninang madaling araw. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Usok na kitang-kita kahit nasa dilim ang gumising sa mga tenant ng apartment building na ito sa Banahaw Street, Barangay San Martin de Porres, Quezon City, pasado alas 4 na madaling araw. Nagsimula ang sunog sa ikalimat pinakatuktok na palapag ng building. Wala pang 10 minuto ay tinaas sa third alarm ang sunog. Dahil maimbing ang tulog ng lahat, nagkagulatan nang may makakitang nasusunog na pala ang tuktok ng gusali. Ang caretaker ng building tuliro pa rin hanggang ngayon kapag naaalala kung paano siya natimbrehan sa sunog. Umihi ako paglabas ko, sabi nila, sunog na, sabi niya, sunog, sabi niya, Nay, nasusunog na yung apartment nyo. Kaya nga nung umano ako, lumabas ako doon ang galing sa 5th floor. Humigit kumula 1 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Hindi naman bababa sa 17 pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa insidente. Yung 5th floor ay may mga ilan pa dong mga rooms na made up of light materials. Pag sinabi nating light materials, mga plywood lang yung mga dingding nito. Sa lugar na to, nagsimula yung sunog. Sa kalagitnaan ng mapping up operation, lumabas na meron palang paglabag sa fire code ang gusali. Yung fire hose po natin, na na-props lang pala yun, wala po talaga palang tubig, for emergency purposes, wala po kayong fire extinguisher. Meron po, sir. Iniimbestigahan na ng Arson Division ng QC Fire Department ang dahilan ng sunog. Binubusisi na rin ang record ng building para malaman kung meron itong mga nauna ng paglabag sa fire code. Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Mas lalong malaki ang sunog kung saan hindi bababa sa 2,000 pamilya ang nasunugan. At yan po ay naganap sa Bahay Toro sa lungsod din ng Quezon kagabi. Ang masaklap pa mga kapuso, isang bata ang namatay. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Nababalot ng naglalagablab na apoy ang residential area na ito sa Kalye Sinagtala, Barangay Bahay Toro sa Quezon City, landat na ng GMA News kagabi. Ang pagngingit-ngit ng apoy, tila pinaypayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Sa isang iglap, 500 bahay ang naabo at di bababa sa 2,000 pamilya ang itinaboy ng sunog sa lansangan. Lumabas na kayo kasi may sunog. Tapos ang ginawa namin, yung apo kong maliit, pinatakbo ko na sa anak kong binata na lumabas. Tapos kinuha ko mga importanteng gamit. Galing kayo trabaho? Opo. Anong una nyo naisip nung nasa trabaho kayo? Yung mga anak ko. Yung mga sana maligtas sila kahit di bali na yung mga gamit. Ang iba sumuot sa butas na ito papasok sa isang eksklusibong subdivision para makatakas. Nakasarado talaga yan kasi hindi sila pwedeng pumasok dito. Hindi patiyak ang sanhi ng sunog na sumiklab pasado alas 9 kagabi at umabot pa ang alarma sa Task Force Delta. Pero isa lang daw ang sigurado, hindi naging madali ang pagtupok sa apoy. Ang problema natin dyan, lahat ng bahay dyan, wala yung mga building permit, walang occupancy permit. Wala lahat yung necessary permit from the local government. Pasado hating gabi nang ideklarang under control ang apoy. Nang mga sandaling iyon, umaasa pa ang babaeng ito na buhay pa ang nawawalang anak na si Manny. Hindi ko alam kung nakalabas yung isang anak ko kasi hila-hila ng kapatid. Yung pangalawa ko, wala siyang bitbit. Hindi ko alam kung naiwan sa bahay or may nakadala na iba. Makalipas ang 1 oras, natagpuan ang sunog na bangkay ng bata. Mabait yun. Mabait po? Wala ka masasabi nun. Anong huling na pag-usapan niyo po ng anak niyo kanina? Wala. Masabi lang sa 5 piso. Tapos? Bumili tinapay. Gusto ko balikan po kanina. Hindi ko na kaya. Kasi mataas na yung apoy. Ayon sa kanyang mga kaanak, dito mismo sa lugar na ito natagpuan yung bangkay ng bata, ilang metro lamang o ilang hakbang lamang ang layo mula dun sa pinto ng kanilang bahay. Sa bawat sulok ng nasunog na komunidad, baka sa mukha ng mga nasalanta ang pagtangging iwan at talikuran ang naupos nilang pamumuhay. At ang bagong araw na ito, pilit na lang daw nilang haharapin na nakangiti. Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Kaugnay niya, humihingi po ng tulong ang mga nasunugan sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Karamihan kasi sa kanila, ang suot na damit lamang ang naisalba. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph! Yes, Mel, wala ngang halos naisalba yung mga nasunugan dyan sa Barangay Toro dito sa Quezon City at isang 4 na taong gulang na bata ang namatay sa sunog. Naabo ang mga bahay at halos wala nang natira sa mga gamit ng mga residente ng Sinagtala sa Barangay Toro sa Quezon City. Pasado alas 8 kagabi ng lamunin ng apoy ang mga kabahayan dito.
Si Bernardita Martinez nagluluksa. Nasunog kasi ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Manny Martinez. Naiwan daw si Manny sa pagmamadali nilang makalabas ng bahay. Akala ko yung anak ko lahat nakalabas na, may naiwan pa lang isa. Hindi mo nakasama? Hindi po, akala ko, nasabi ko, tulungan niyo ako kasi may naiwan na bata na isa sa loob. Walang pumapansin sa akin. Kwento ng kapatid, natutulog daw noon si Manny at hindi agad nakalabas dahil sa antok. Oy, boss. Natutulog po. Tulog? Oo, nantok. Ang mga nakaligtas naman problema ang pagsisimulang muli. Si Mang Andres Eder, lampas 20 taon na nakatira dito. Ngayon lamang daw sila nasunugan. Wala nga siyang naisalbang gamit kahit sariling damit. Blouse na nga ang naisuot, makontra lamang ang lamig kagabi. Back to zero po kami, kagaya ngayon wala po akong trabaho. Kaya nanawagan po kami na humingi po ng tulong kahit sino mang nakakapuso sa tumulong sa amin. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad sa bahay ni Mang Carlito Mabuti, nagsimula umano ang sunog. Sabi ng misis niya, tinawag daw siya ng kanyang anak na may umuusok sa silong ng kanilang bahay. Pero wala naman daw silang narinig na sumabog o nakitang sumiklab bago ang sunog. Nay, saan magaling yung usok? Sabi niya, hindi ko alam pero hindi ko pa rin ako... Usok pa lang nun? Oo, hindi pa rin ako lumilingon. Kasi nakatalikod ako sa amin nanonood ako. Ay, sabi niya, nanay, apoy na. Sabi niya, bakit saan galing yan sa baba? Ang ilang mga residente nagkakalkal na lamang ng mga bakal sa mga uling. Nagbabaka sakaling may maibebenta para sa konting barya. Sa basketball court naman nananatili ang iba habang nag-iisip kung paano ulit babangon sa trahedya. Mel, umaga kanina, nakarating na dito yung Kapuso Foundation at namahagi na nga sila ng ilang pangangailangan ng ating mga kababayan dito, yung mga sabon, pagkain, tubig at konting damit. At dahil nga halos walang natira dun sa mga residente, lalo na dun sa mga bata, balak din bigyan ng Kapuso Foundation ng mga school supplies itong mga batang naging biktima ng sunog. Sa pinakahuling tala, Mel, yung nakikita niya sa inyong screen, yan muna yung temporary evacuation center ng mga nasunugan. At sa tala ng Barangay Disaster Brigade ay meron dito sa 356 families na nanunuluyan at 911 dyan or abot sa 1,000 mga bata. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Naku, hindi pa rin po matapos-tapos ang problema sa double dead na karne o yung botcha. Etong hiling ngayon ng National Meat Inspection Service. Gawin daw kalahating milyong piso ang multa sa mahuhuling nagbebenta ng botcha. At ikulong ng hanggang 1 taon. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Kalubot kanan man ang pagkumpiska ng mga otoridad sa mga botcha o double dead na karne, tuloy pa rin ang pagpasok nito sa mga palengke sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Kaya ang National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture nagpapasaklolo na sa Senado. Hiling ng NMIS, gawin ng kalahating milyong piso ang multa at itaas ng 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakulong ang parusa sa mga mahuhuling sangkot sa botcha. One of the predicament of the National Meat Inspection Service and the Department of Agriculture, Your Honor, is the very light penalties that is imposed on violators of this crime. It is the position of the National Meat Inspection Service and the Department of Agriculture that this penalty had not been a deterrent to the commission or to the proliferation of this hot meat, Your Honor, in our public markets. Hanggang ngayon kasi, 1 hanggang 10,000 pa rin ang multang ipinapataw ng Republic Act 9236 sa mga nahuhuling nagbebenta ng botcha o kaya'y 2 buwan hanggang 1 taong pagkakulong. Aminado ang NMIS, hirap silang bantayan ang pagkalat ng double dead na karne sa merkado, lalo pat mahigit 300 lang ang tauhan nila nag-iinspeksyon ng kaayusan ng mga binebentang karne sa palengke at mga slaughterhouse. Katunayan, 3 lang sa 12 nahuli nila ang na-convict ng korte. Pero kung gusto raw talaga ng pamahalaan na matapos na ang problema sa botcha, dapat na raw amyendahan ng Republic Act 9236 at sakupin na ng inabyendahang batas ang mga tao na mahuhuling nagbabiyahe, nagbebenta o kaya ay nag-iimbak ng mga botcha. Sabi ni Senador Manuel Villar, Chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce, panahon na ring magparamdam ng takot ang gobyerno sa mga nagtitinda ng botcha. Last year, 1,341 kilos were confiscated, while in 2009, 1,595 kilos were taken away. These figures are outstanding. Ba't ba kami kailangan mag-ingat? Masama. Ba't ka? Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras.
Mga kapuso, sa Mayo pa ang laban ni Manny Pacquiao kontra kay Shane Mosley. Pero ngayon pa lang, halos ubos na ang tiket. Sa ikalawa nilang press conference sa New York, daksa ang mga fans na gustong masulyapan ng dalawang boksingero. Mula sa New York, nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Ilang oras bago ang press conference dito sa New York para sa labang Pacquiao-Mosley, mahaba na ang pila. Mapapinoy man o hindi, isa lang ang iniidolo. Sino pong iniintay nyo? I'm waiting for Manny Pacquiao, yes! Who do you think will win? Mosley or Pacquiao? Pacquiao. No doubt, without a doubt. Nang magharap na ang 8th Division World Boxing Champion na si Congressman Manny Pacquiao at ang humahamon sa titulo niyang WBO Welterweight Champion na si Shane Mosley, ang matapang na tindig ng dalawa, madalas napapalitan ng ngiti. Ang Team Mosley, puro papuri sa Pilipinong kampiyon at kanyang trainer na si Coach Freddie Roach. First person in the camp, they call Pacquiao small. I said both of them are taking to send him home. This is definitely going to be a great night of boxing at the MGM Grand in Vegas. And, you know, what can I say? I'm going to definitely be ready May 7th to fight against Manny Pacquiao, who's a great fighter, a warrior. Bilib naman si Pacquiao kay Mosley dahil ngayon lang daw siya nakaharap ng isang kalabang walang sinasabing masama sa kanya. This is my first time to encounter the opponent that, you know, they're not talking trash talk. Hindi tayo magkumpiyansa, although limado tayo sa fights, pero sa fight namin ngayong May 7, pero hindi tayo magkumpiyansa dahil kalaban natin dating world champion. Pinuksan ang press conference na ito sa New York para sa mga fans na Congressman Manny Pacquiao at Shane Mosley. Pero kahit todo-todo na ang promotion para sa kanilang laban, iisa lang ang inaabangan ng mga Pinoy fans ni Congressman Pacquiao. Pinaka-the best yung Manny and Mayweather. Yun ang last. Baka yun na yung mag-iipunin ko yun. Ay, doble yung price. Oo. Okay lang manood yun. Talaga sulit. Sulit yun. Bali yun na yung last fight ni Pacquiao siguro. Kasi gusto na makita, bumasak talaga si Mayweather eh. Nataon ng press con sa Valentine's Day at hindi pinalampas ni Pacman ang okasyon para sorpresahin ang asawang si Jinky. Alright, many happy years together. Na-surprise ka ba dun sa cake? Actually, oo. Pero parang may naririnig na ako na may surprise sila. Si Manny lang binilhan ko ng shirt, LV shirt kahapon nung nag-shopping ako sa Vegas. Mula sa New York, dumiretso ang Team Pacquiao sa Washington, D.C. sakay ng Amtrak. Umaas ang mag-asawang Pacquiao na matutuloy ang pagharap nila sa pamilya Obama. Kung may pagkakataon is bigyan ng chance ma-meet natin ang presidente, malaking karangalan para sa atin. Hingi ka raw ng tulong for Sarangani? For the Philippines. Mula sa New York, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso, it's time para sa mga maiinit at chikang baon ko para sa inyo. Patrick Garcia, ayaw na raw makihati sa custody ng anak nila ni Jeneline Mercado. Bakit kaya? At Justin Bieber, bigla ba namang sumulpot sa presko ng Hollywood actor na si Johnny Depp? Alamin ang detalye ng mga yan at iba pang chika maya-maya lang. Mel? Salamat, Pia. Ngayong araw ang simula ng recalibration ng mga metro ng taxi na may plate number na nagtatapos sa 2 at 7. Kapag naselyuhan na ang bagong metro, pwede na po silang maningil ng bagong flag down rate na 40 piso. Nakatutok si Cesar Apolenario. Sa dami ng taxi na pumila para magselo ng bagong taximeters, doble kayod ang meter technicians. Pero kailangan pulido ang gawa dahil kapag pumalpak, mas tatagal ang proseso. Bukod sa pangalan at address ng operator, kailangan eksakto ang impormasyong lalabas sa resibo gaya ng plate number at serial number ng taxi. Matapos may inspeksyon, bubusisiin ang resibo, saka pa lang pwedeng magpa-road test para tingnan kung gumagana ng maayos ang taximeter at kung tama ang pagpatak ng metro nito.
Kasi pinapalitan ng metro to. Kasi yung metro kasi ito maluma to eh. Hindi ngayon, pag bago dalhin dito, kailangan yung metro mo may resibo na. Okay. So ano yung chine-check nyo ngayon? Ini-inspect nyo? Yung kung tama ba yung print namin dun sa plate number at saka yung dito sa pangalan ng taxi. Dahil sa dami na nakapila at mabusising pag-iinspeksyon, karamihan sa mga taxi driver kailangang maghintay ng mula 2 hanggang 6 na oras sa compound. Si Mang Alfredo may higit 3 oras nang nakatenga, hindi makabiyahe kaya wala pang kita. Problema niya kung paano bubunuin ang boundary ng taxing minamaneho. Kung babawasan, kung hindi, di short lang muna. Oo, di lugi ka ngayon. Ay, okay lang, minsan lang naman sakripisyo lang naman kailangan Natapos kahapon ang deadline para sa taxi na may plate number na nagtatapos sa 1 at 6. May higit 4,700 taxi ang nagpaselyo. Simula sa March 14, 3 at 8 naman ang nakaschedule. 4 at 9 simula April 5 hanggang May 2. Samantalang sa May 3 naman magsisimula ang 5 at 0 na matatapos ang May 25. Mula kaninang umaga, mahigit 100 taxi na ang naselyuhan. Kaya pwede na silang maningil ng flag down rate na 40 pesos at karagdagang 3 pesos at 50 centavos sa susunod na 300 metro. Kapag naningil ang taxi driver ng 40 pesos kahit hindi pa naseselyuhan ng metro at hindi makapagbigay ng resibo sa pasahero, may karampatan itong multa na 3,000 piso. Ina-allowed lang po silang mag-charge nga ng 40 pesos kung nakalibrate na po sila. Kung hindi pa, pwede pa natin silang i-charge ng overcharging. Sa March 11, matatapos ang deadline ng mga may plate number na 2 at 7. 5,000 piso ang multa sa taxi unit na hindi makakahabol sa deadline. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Susunod! Batang 6 na taong gulang, pinatay at itinapon sa bangin sa Cebu. Communist Party of the Philippines umalma sa pag-aresto sa isang nilang leader sa Bulacan dahil paglabag daw yon sa isang kasunduan. Sa bansang China, yung bata na yan na walang kamay, paa ang gamit sa iba't ibang gawain niya tulad ng pagsisipilyo. Paggawa ng mga robot, ituturo sa isang learning center sa Taguig at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha ng GMA Traffic System sa EDSA, kanto ng Comuning, yung mga pulang ilaw patungong Cubao at Makati. Yung mga puting ilaw ng mga sasakyan patungong direksyon ng East Avenue at sa North, papuntang Caloocan, medyo mas babagal-bagal ng konti. Dalawang sunog sa mismong araw ng mga puso kahapon ang tinutukan ng ating mga youth scoopers. Yan ang malaking sunog sa Bahay Toro sa lungsod ng Quezon at ang nasunod ng mga barong-barong sa Imos sa Cavite. Nakatutok si Josh Villanueva. Bumibisita lang daw si youth scooper Christopher Cadiz sa mga kaanak ng kanyang asawa nang sumiklab ang sunog na ito sa Bahay Toro, Quezon City kagabi. Kitang-kita raw nila ang apoy, pero maswerteng hindi inabot ang sunog ang bahay ng kanyang mga biyanan. Nabahala naman ang pamilya ni youth scooper Brian Abarca dahil isang kalye lang ang layo sa kanila ng sunog. Ubo raw sila ng ubo dahil sa usok at hindi sila makatulog dahil baka kailangan nilang lumikas. Sa tala ng mga bumbero, nasa 2,000 pamilya ang nasunugan. Isang bata ang namatay. Bago ang sunog sa Bahay Toro kagabi, ilang barong-barong na ang naabo sa Imos, Cavite kahapon ng hapon. Apektado ang may 10 pamilya. Ayon kay youth scooper Roel Garcia, 1 oras nagtagal ang sunog. Problema sa kuryente ang hinihinalang sanhi ng sunog. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-use ninyo. Nagpulong ang Ethics Committee ng Kamara kanina at tatalakayin sana nila ang posibleng pagpapatalsik kay Congressman Ronald Singson na may kasong droga ngayon sa Hong Kong. Pero hindi po natuloy yun. Sa halip, kaso ng ibang kongresista ang pinagdebatihan. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Itinakda ngayong araw ang pagdinig sa kaso ni Congressman Ronald Singson ng House Ethics Committee. Pero mismo ang chairman ng komite, aminadong kahit pa umamin na si Singson sa krimen sa korte sa Hong Kong, hindi biro magiging proseso sa pagpapatalsik dito. Mula sa komite, pagbobotohan ito sa plenaryo at 2/3 o 190 votes ang kailangan para tuluyan siyang ma-expel. Aantayin daw ng komite na matapos ang kaso sa Hong Kong bago sila maglabas ng rekomendasyon sa plenaryo. Singson also belongs to a powerful alliance in the House of Representatives. But I know that the congressmen, whether they're member of the Northern Alliance or not, are under obligation to defend and protect the integrity and honor of the House of Representatives. May ilang kongresista na gusto nang magbitiw na lang si Singson lalo pat umamin na naman ito sa kasong may kinalaman sa droga. Pero ang humigit kumulang 30 miyembro ng Northern Luzon Alliance, suportado pa rin ang kongresista. Of course, we are sympathetic to Ronald. The best policy for the Northern Alliance would be to abstain from voting. And the abstention might affect the actual required vote for expulsion. Hindi natalakay ang ethics case ni Singson kanina dahil naging mainit ang diskusyon sa ethics committee ng kaso naman ni Akbayan Representative Walden Bello. Inireklamo si Bello ng mga kaalyado ni dating Pangulo at Congresswoman Gloria Arroyo dahil sa privilege speech nito laban kay Arroyo na tinawag nilang unparliamentary. Pero hirit ni Majority Leader Boyet Gonzales, hindi na dapat tinatalakay ng komite ang kaso ni Bello. The member who is called to order shall not be held to answer nor be subject to censure by the House, not only by the committee, by the House, if further debate or other business intervenes. Dahil dito ilang beses nagbusyon na ipadismiss na ang kaso laban kay Bello. Pero kahit miyembro ng mayorya, hindi rin daw kinukonsinti ang maanghang na pananalita laban sa mga kapwa kongresista. We should respect colleagues and not hit each other because we will go wayward in our proceedings if we start hitting each other. There is even honor among thieves, so they say. So Pumili ang komite ng isa pang linggo para pag-aralan ng position paper sa magkabilang panig. Isang pambihirang sitwasyon ang kinakaharap ng komite sa ngayon sa dami ng kasong hawak nila. Maliban kay Bello at Singson, may ethics case laban kay Congressman Eulogio Amang Magsaysay mula sa empleyado ng PAL na umano'y binastos niya. Naririyan pa ang hatol laban kay Congressman Ruben Ecleo Jr. sa kasong katiwalian. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Support si Regine Velasquez Alcacid sa career ng kanyang mister na si Ogie. Pero dismayado raw si Reg dahil hindi na matutuloy ang kanilang honeymoon sa Italy. Makichika kay Lars Santiago. Unang pagsasama sa Valentine concert ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez pagkatapos nilang ikasal ang I Valentine You na pinroduce ni Annabel Rama noong Sabado ng gabi. Si Pops Fernandez ang kaback-to-back ni Ogie at guest lang si Regine pero sobrang naaliw ang mga manonood sa performance ng mag-asawa. Inawit ni Ogie ang theme song ng wedding nila, ang Tayong Dalawa. At pagkatapos ay tinawag na niya si Regine at nagduet sila sa awiting Hanggang Ngayon. Sa isang number, nagpakwela pa sina Regine at Ogie. Inawit ni Regine ang Yesterday at itinranslate naman ito ni Ogie sa Tagalog na bentang-benta naman sa mga tao. Because we used to do that pagka nagtutour kami. So kami si Dolphy at si Panchito. Buong-buo ang suporta ni Regine kay Ogie, hindi lang sa career kundi maging sa iba pang obligasyon nito, tulad ng pagiging presidente ng OPM at commissioner ng People Power Commission. Kinumpirma ni Regine na siya ang unang singer na nag-commit kay Ogie para mag-perform sa 25th anniversary ng People Power sa February 25. Inamin naman ni Regine na na-disappoint siya dahil hindi na matutuloy ang plano nilang belated honeymoon ni Ogie sa Italy sa April. Nasasad ako kasi yung asawa ko gustong-gusto niya talaga eh.
birthday kasi birthday month ko. And although sa April, sa birthday ko kasi tatamaan yan ng Holy Week. We'll go na lang to Australia. Ang ipinagsasiyahan ni Regine ay ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa bago niyang romance comedy show sa GMA na I Heart You Pare. Alam kong naaliw kayo sa pilot week pero wala pa po yun. Kasi parang introduction pa lang yun. The real story, yung talagang kwela at yung kilig mangyayari pa lang this week. So sana tumutok lang po kayo. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Patrick Garcia ayaw na raw makihati sa custody ng anak nila ni Jeneline Mercado na si Alex Jazz. Tutukan yan mamaya. Susunod, bata sa China, marunong mag-chopsticks at magsipilyo gamit ang paa. Cursor sa computer, pwede nang makontrol sa pamagitan ng mata. At ang mga mangyayari sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, inilatag na. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Kahanga-hanga isang batang 5 taong gulang sa bansang China. Kahit walang mga kamay, normal pa rin nakakapamuhay. Naputulan ng mga kamay si Luo matapos siyang makuryente. Buong tiyaga siyang inalagaan ng kanyang lola. Tinuruan kung paano magsulat at mag-chopsticks gamit ang mga paa. At dahil determinado, madali raw natuto si Luo. Ngayon nga, kayang-kaya na rin niyang magpunas ng mukha at magsipilyo gamit din ang mga paa. Ang kanyang kwento, naging inspirasyon sa itinanghal na drama sa kanilang eskwela. Mga kapuso, 25 taon na ang nakalilipas mula na maganap ang unang EDSA People Power Revolution. Inihahanda na po ang iba't ibang mga aktibidad para sariwain ang mga pangyayaring naging tulay sa pagbabalik ng ating demokrasya. Nakatutok si Salima Refran. Mga madreng nagdarasal, mga bulaklak at rosaryo laban sa mga baril at naglalakihang tangke. Mga hindi magkakakilalang nagkakapit-bisig tungo sa pagpapabagsak ng diktador. Ito ang EDSA People Power, magda-25 taon na ang nakalilipas. Ang diwa ng 4 na araw ng di matatawarang pagkakaisa ng mga Pinoy noon na isariwain ng EDSA People Power Commission ngayon. May temang Tatak EDSA 25, Pilipino ako ang lakas ng pagbabago. Layo ng selebrasyon na buhayin ng diwa ng EDSA sa mga Pilipino ngayon. Mahalaga na may kwento natin sa kanila kung anong tunay na nangyari at kumbaga ma-instill sa kanilang mga puso at mga damdamin yung ideals ng people power. Tulad na nangyari sa EDSA, kamakailan lang ay nagkaisa rin ang mga Egyptians upang patalsikin sa pwesto si Hosni Mubarak. Ito ang epekto ng EDSA na hindi pa umano nawawala. They were inspired of what we did in 1986. And until today, 25 years after, you have countries who now do it the peaceful way. Maaari rin umanong humugot ng lakas dito ang puwersang militar sa gitna ng isyu ng korupsyon na pinagdadaanan nito ngayon. Nung EDSA, sila yung naging isa sa pangunahing puwersa ng pagbabago. Ngayon ay naharap na naman ng institusyon ng AFP sa isang hamon. No? But this time of a different nature, which is to strengthen the institution. At para sa Pangulong Aquino, kung saan ang amang si Ninoy at inang si Cory ang naging mitsa ng revolusyon, malaking hamon rin daw ito. This is very meaningful for President Noynoy Aquino because this is the first EDSA celebration that he will be observing as President of the country. Sa 10 araw na hitik ng aktibidad, muling isa sa buhay ang salubungan ni na dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos kasama ng mga tao sa EDSA nang talikuran nila ang rehimeng Marcos. Magkakaroon din ng Freedom Tours para magbalik tanaw sa Lasal Green Hills, EDSA Shrine, People Power Monument at Club Filipino, 4 na lugar na nagpapaalala ng kahalagahan ng People Power sa ating mga Pinoy. Salima Refra, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hindi na raw iniuwi ni Patrick
Patrick Garcia sa kanyang bahay ang anak nila ni Jeneline Mercado na si Alex Jazz. Isinuko na ba ni Patrick ang karapatan niya sa anak? Makichika kay Lar Santiago. Inamin ni Patrick Garcia na nag-alala rin siya nang magkaroon ng problema ang dating girlfriend na si Jeneline Mercado sa kalusugan kamakailan lang. Si Jen daw kasi ang ina ng kanilang anak, kaya gusto niyang laging maayos ang kalusugan nito para kay Jazz. Nagpapasalamat din si Patrick na ipinagkakatiwala ni Jen sa kanya ang kanilang anak kapag umaalis ang aktres. Nagdesisyon si Patrick na huwag nang hatiin ang bawat linggo ni Jazz kung saan may mga araw na tumitira ito sa kanilang tahanan. Ayaw kasi maguluhan si Jazz sa sa kung anong bahay ang stay. So now, we decided na sa bahay na lang ni Jen and doon na lang ako bibisita para hindi magulan yung bata. Gusto ko sa bahay lang kasi alam niyang parang gusto tumatak sa utak niya. Musika sa pandinig ni Patrick kapag tinatawag siyang daddy ni Jazz. Wala ring plano si Patrick na guluhin ang magandang pakikitungo sa kanya ni Jen at ng pamilya nito. Kaya isinasantabi muna ng aktor ang issue tungkol sa paggamit ni Jazz ng apelyidong Garcia. For now, ayoko munang pag-usapan yan. Kumbaga, now we're enjoying and in time siguro. Handa na rin muling magtrabaho si Patrick at ito'y para rin daw sa kanyang anak. Naintindihan naman nila ako last time nung hindi ko tinanggap yung project with Jen because I wanted to spend more time with my son. Yun, and I'm just waiting for the next project. May bago na bang babaeng nagmamay-ari ng puso ni Patrick? Ayaw mo na mag-love life kasi complicated masyado eh. Masaya na ako sa anak ko lang. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Justin Bieber biglang sumulpot sa presko ni Johnny Depp. Tutukan yan mamaya. Abangan! Pinatay na bata sa Cebu. Posible umanong biktima ng child trafficking. Naging pagtrato ni Senador Antonio Trillanes kay Yumaong Defense Secretary Angelo Reyes. Pinupuna nga ba ng Philippine Military Academy? At kauna-unahang robotics school sa bansa, malapit nang buksan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Hawak ngayon ng militar ang isa sa mga manoy leader ng Communist Party of the Philippines o CPP. Naaresto si Alan Hasmines kahapon sa Baliwag sa Bulacan. Miyembro raw si Hasmines ng Central Committee ng CPP. Kinondena naman ng CPP ang pagkakaaresto kay Hasmines. Hinihingi nila ang agarang pagpapalaya rito. Ang pag-aresto ay paglabag daw sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG sa pagitan ng gobyerno at ng grupo. Pero ayon kay AFP spokesman, Brigadier General Jose Mabanta, walang naipakitang dokumento si Hasmines na sakop siya ng JASIG. Malapit ang buksan ang sinasabing kauna-unahang eskwelahan sa bansa na magtuturo sa mga bata ng kaalaman sa paggawa ng robot. Yan ang tinutukan ni Micaela Papa. Ito si Robot Pinoy. Magalang na. Matalino pa. Sa lengguaheng Filipino, English, Spanish at Korean, ipinagyabang niya ang ganda ng ating bansa. Ang robot na ito na nagkamit ng gantimpala sa 2010 World Robot Olympiad, hindi likha ng bigating engineer, kundi ng mga simpleng high school students. At sa pagtataguyod ng Robot Thinkers Learning Center sa Enderon Colleges sa Taguig, kahit sino ay pwede nawing matutong gumawa ng mga kahanga-hangang robot gaya nito. Robotics is just a tool, one of the tools that is already changing the world. For the young minds that will be taking this, again, it will expand their ability to think. Ito raw ang unang robotics learning center sa bansa na magiging bukas sa mga bata edad 10 hanggang 18 taon simula Abril. Dito matututo sila ng beginner, intermediate at advanced robotics. Sa paglalaro ng mga bata, nakabubonus sila ng math at physics lesson. Matututo pa raw sila na maging malikhain at lumutas ng mga problema. We need thinkers, critical thinkers who will be able to solve
the enormous problems of the country. And I believe that this is our way of contributing to nation building. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Humahabol sa Valentine's Day. Ngayong gabi po kasi isang espesyal na kwento ng pag-ibig ang inyong mapapanood. Hindi inakala ng mag-asawang Nomer at Shirley na sila'y muling magkikita pa. Ngunit dahil din sa pagsubok na ito, pinatunayan nilang walang bagay ang mahirap sa mga taong tunay na nagmamahalan. Tunghayang po ninyo. Hindi inakala ni Nomer ng araw ng pagpalaot niya nitong 15 ng Enero ang babago sa kanyang buhay. Isa kasing malaking alon ang nagpataob sa bangkang kanyang sinasakyan at ng mga kapwa niya mangingisda. Isang linggo silang nagpalutang-lutang sa dagat hanggang mapadpad sila sa Palawan. Makauwi lamang sila matapos ang 2 linggo. Pero nagulat kami na ang balita sa amin, patay na raw kami. Dahil may nagbalita dun sa tabi na may nakakita dun sa bangka namin palutang-lutang. ang kanyang pamilya hindi na niya nadatnan sa bahay. Umutang daw ang asawang si Shirley upang makaluwas ng Maynila at ipaalam sa pamilya ni Nomer na patay na ito. Pero ang pamilya ni Nomer hindi pala kilala si Shirley. Nagpakalat-kalat kami sa Maynila. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Dahil akala mo patay na siya. Sa isang terminal ng bus sa Cubao, sumilong ang mag-ina. Doon kami natulog ng ilang araw doon, naghintay, baka sakali may tutulong sa amin na magbigay ng pamasahe. Pauwi ng La Union. Isang empleyado ang nakapansin sa kanila. Doon pa lang sila nakaupo sa may gilid. Yung bata, nakita ko nagtatakbo. Nag-usap-usap kami na pasasakayin ko siya basta may ordinary. Si Nomer naman, lumuwas na rin sa Maynila upang hanapin ang mag-ina. Magmula nung hinanap ko na sila kung saan ako nakarating, tinawagan ko na yung mga kakilala ko para may sumuporta sa akin. Para malaman ko kung ano na, kung nasaan yung mag-ina ko, kung anong kondisyon, kung ano. Hanggang sa lumapit na nga ako sa GMA Kapuso Foundation. Agad inisikaso si Nomer ng GMA Kapuso Foundation. Hiling lamang nito na ihatid siya sa La Union. Ang bili namin, hintayin ang sasakyang maghahatid sa kanya. Pero kami ang nag-antay sa kanyang pagbabalik. Saan kaya nagtungo si Nomer? Pero Abangan po ninyo ang exciting na pagtatapos ng kwento ni Nomer at Shirley bukas. Samantala sa mga nais maging katuwang sa pagtulong sa ating mga kababayan, bukas po ang aming tanggapan. Maaari din po kayo magdeposito ng donation sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Walang balak magbitiw sa pwesto ang chairman ng Commission on Audit, si Reynaldo Villar. Yan ay kahit nadidiin siya dahil sa mga paratang na may sabwat na umano ang mga opisyal ng COA at ng gugpong sandataan, hindi lang yan. Sinabi na rin mismo na Malacanang na natapos na ang kanyang termino. Nakatutok si Chino Gastong. Sa gitna ng mga panawagan para sa pagbibitiw sa pwesto ni Commission on Audit Chairman Reynaldo Villar, nagsalita na ang Malacanang. Hanggang ngayong Pebrero na lamang talaga ang termino ni Villar. As far as we know, as far as the appointment papers that we hold, his position expires last February 2, 2011. Pinag-aaralan po, may tinitingnan ng mga personalities to be appointed by the President. Pero walang balak si Villar na iwan ang kanyang pwesto dahil hanggang taong 2015 pa ang kanyang termino. Na-appoint siya bilang COA Commissioner noong 2004. Pero nabigyan daw siya ng panibagong 7 taon sa komisyon nang hirangin noong 2008 bilang COA Chairman. The Supreme Court has assumed jurisdiction over the question of validity and constitutionality of my appointment. Nasa hot seat ngayon si Villar matapos sumingaw ang umano'y sabwatan ng ilang opisyal ng COA at ahensya ng militar para ma-divert ang pondo ng AFP sa bulsa ng mga opisyal ng militar. Na-appoint man siyang COA chairman noong nakarang administrasyon, suportado naman daw ni Villar ang mga investigasyon patungkol sa umano'y katiwalian sa gobyerno na isinasagawa ng Administrasyong Aquino.
Batay sa mga alituntunin ng COA, 3 taon lamang dapat ma-assign ng isang auditor sa isang tanggapan. Pero may mga nakakalusot, tulad ni dating ISA President Auditor Divina Cabrera na inakusahan umanong tumatanggap ng suhol mula sa kanyang ino-audit na ahensya. 13 taon siyang umupong auditor. You might be suspected already of fraternizing or colluding. We do not want to be suspected of fraternalizing or colluding with the management heads or with the clientele or personnel of the agency to which is the subject of the audit. Pero ayon kay dating COA Auditor Heidi Mendoza, na unang nagsiwalat ng mga katiwalian sa diversion ng pondo ng militar, kailangan tingnan ng sistema ng pagtatalaga ng mga opisyal ng COA. Sa ngayon raw kasi, dumadaan pa sa Commission on Appointments ang pagtatalaga ng Commissioner at Chairman ng COA. So, kailangan po ng mga na-appoint na leader, humingi ng backing ng politiko, humingi ng backing kung sino yung malapit sa ano. The moment po na may hiningi, meron din pong kapalit. Bukod pa rito, ang ani ay masyadong mababa na sweldo na maaring pinag-uugatan ng pagtukso sa mga auditor na makipagsabwatan sa kanilang mga ino-audit na ahensya. Shino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Bata sa Cebu pinatay at itinapon sa bangin. Bago na namang high-tech na imbensyon, yung tinatawag na cursor ng computer, pwedeng kontrolin ng mga tao. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok natin sa lahat ng klase ng mga balita dito sa 24 oras. Ella na makita siya sa punerarya. Ayon sa mga nakasaksi, sinundo si Ella ng isang puti at isang Pilipina sa Kalahuan Elementary School sa bayan ng Minglanilla noong Pebrero 8. Pakilala ng Pilipina, pinapasundo si Ella ng kanyang ina. Ang dayuhang puti na kasamahan nito ang nagsilbing driver. Nitong Sabado, hinuli ng airport police si Karen Estrilon at ang Norwegian niyang fiancé na si Sven Eric Berger. Nagmatch daw kasi ang mga mukha nila sa artist sketch na nilarawan ng mga saksi. Papunta sana ang magkasintahan sa Hong Kong, pero positibo silang kinilala ng isang bata na nakakitang sinundo nila si Ella. Hinala ng PNP, maaring biktima ng child trafficking si Ella. May isang aminadong pugaw ang nagsabing nagdadala siya ng mga minor de edad sa Norwegian. Hindi napigilan ng mga kamag-anak ng biktima ang ipakita ang kanilang damdamin. Magkahalong galit sa dalawang suspek at saya dahil nahuli na ang mga ito. Tudutanggi naman ang dalawa sa paratang. Kaya raw nilang patunayan ang lahat ng kanilang mga lakad nung araw nang mawala si Ella noong Pebrero 8. Kinasuhan na ng Cebu PNP ng Special Complex Crime of Kidnapping with Homicide ang dalawang suspect. Mula rito sa Cebu City, Alan Domingo, Nakatutok, 24 oras. Nakamamangha ang bagong teknolohiyang naimbento ng mga estudyante sa Hebron, sa West Bank, sa gitnang silangang Puyan. Ito pong tinatawag na eye mouse. Sa pamagitan lamang ng paggalaw at pagkurap ng mga mata, maaari niyong makontrol ang tinatawag na cursor sa screen ng computer. Nilalagay sa mukha ang mga yan, yung mga bilog-bilog, mga sensor po yan, nagdidetect ika nga ng mga signal mula sa mata. Kaya kapag tumingin sa kanan, gagalaw ang cursor pa kanan. Pag tumingin sa kaliwa, gagalaw ang cursor pa kaliwa. Layunin niya na matulungan ang mga taong may kapansanan at yung mga taong paralisado. Patuloy pang dinedevelop naman ika nga ang eye mouse na yan. Pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Kidapawan ang GMA Network at aming mga news stringer na nagko-cover ng mga aktibidad at iba pang pangyayari roon. Tumanggap ng plaque of appreciation ang Kapuso Network at news stringers na sina William Moore Magbanwa, Jonari Solmerano at Malu Manar. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang kasipagan sa coverage. Ayon sa Tourism Officer ng Kidapawan, dahil sa GMA Network ay nakikilala sa buong mundo ang kanilang lungsod. Ginanap ang pagkaparangal sa selebrasyon ng ika-13 anibersaryo ng lungsod. Up next, Pinay fashion designer na si Monique Luillier, ibinida ang mga obrang gown sa isang fashion show sa New York. At Justin Bieber umiksena sa press conference ng idol daw niyang si Johnny Depp. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Nilinaw ng Philippine Military Academy at ng Alumni Association ito
na wala daw silang inilabas na pahayag na pumupuna sa naging pagtrato ni Senador Antonio Trillanes IV kay dating AFP Chief Angelo Reyes sa pagdinig sa Senado. Pero isang dating general ang hayagang pumuna sa senador. Nakatutok si Marisol Abduraman. I'm just trying to protect my reputation. You don't have any reputation to protect. So I believe... Matinding panggigisang inabot ni dating Defense Secretary Angelo Reyes nang makaharap siya ni Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Senado sa mga umano'y anomalya sa AFP. Matapos noon, hindi na bumalik sa Senado si Reyes. Pero sa kanyang huling pagharap sa media, inamin ni Reyes na nasaktan siya sa ginawa ni Trillanes. Masasaktan din naman ako dahil I did not expect that. I will tell you, I did not expect that. I did not expect that. Kung hindi man daw ginalang ni Trillanes ang kanyang pagiging upper class sa PMA, iginalang man lang daw sana ang kanilang pagiging sundalo. Miyembro ng PMA Class 1995 si Trillanes. Nagtapos naman si Reyes noong 1966. Hindi rin nagustuhan ni dating AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. ang naging asa ng dating rebeldong sundalo sa yumaong dating kalihim. Assuming na wag na natin siyang ituring na underclass. Ituring na natin siya na senador dahil senador naman siya. Eh di, sana naman huwag naman sabihan yung tao, lalo na kung resource speaker na walang reputasyon. You have no reputation. Ayaw magbigay ng payo ni Senador Gringo Honasan kay Trillanes na tulad niya ay sundalong minsan nagrebelde bago maluklok sa Senado. Bahala na raw ang publiko na magbigay ng pananaw. Katwiran pa ni Honasan, may kanya-kanyang karakter ang bawat tao. I will not be in a position to comment on that. We do not offer unsolicited advice as to how we should comport ourselves. Hiling naman ng Senate President Juan Ponce Enrile, bigyan pa ng pagkakataon si Trillanes. He is new in the Senate, but more important than that, he was incarcerated for 7 years precisely because of the very issue that was in front of him. Kahapon, nagsalita si Trillanes. Inamin itong wala pa siyang matibay na ebidensya sa taong nasa likod daw ni Reyes at dating AFP Comptroller Carlos Garcia na mas nakinabang daw sa pondo ng mga sundalo. Una nang sinabi ni Trillanes na si Reyes ang nasa likod ni Garcia. I maintain that the lead General Reyes was one of the principals of General Garcia and General Ligot. May iba pa bang pangalan na binanggit si General Garcia? Well, in time we will know. We will know in time. The investigation is going on. Nilinaw naman ng Philippine Military Academy at ng PMA Alumni Association na wala silang opisyal na pahayag tungkol kay Trillanes. Iba-iba raw ang sentimiento ng mga cavalier o graduate ng PMA. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Chika Minute! Bida ngayon sa isang fashion show sa New York ang mga obra ng international fashion designer at kababayan nating si Monique Louie. Valentine's Day nang inirampa ang creations ni Monique. Moody and sophisticated. Ganito raw mailalarawan ng Pinay designer ang kanyang mga gawa. Tampok dito ang mga gowns na more on dark colors. Si Monique ay ipinanganak dito sa Pilipinas. Matatandaang siya rin ang gumawa ng mga wedding gowns ni Lea Salonga at si Regine Velasquez. Gayon din ang mga suot ng ilan sa mga sikat na Hollywood stars sa mga nakalipas na big events. Nagtayo siya ng business sa Amerika noong 1996. Nagulat at natuwa ang media na present sa movie press conference si Johnny Depp sa biglaang pagsulpot doon ng teen pop sensation na si Justin Bieber. Habang nagsasalita si Johnny Depp sa press con ng kanyang pelikulang Rango, kumaway si Justin mula sa likod na bahagi ng kwarto. In-acknowledge naman kaagad siya ng aktor. Sinabi ng teen icon na big fan daw siya ng aktor at kinamayan pa nga siya ng kanyang idolo. Mabilis din namang umexit mula sa kwarto si Justin. Ginanap ang press con sa isang hotel sa Los Angeles, California. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Kakaiba po ang gimmick nitong lalaking ito sa bansang Serbia nang inyayahan niya ang kanyang nobya na magpakasal sila. Ginawa niya yon sa ilalim ng tubig. Kompleto sa gamit na pang-diving ang magkasintahan bago sila sumisid sa pool. At sa ilalim ng tubig, ibinigay na ng lalaki yung engagement ring.
Ang pag-oo naman ng babae, sinelyuan ng isang matamis na halik nang sila'y umahon na sa tubig. Sa Pangasinan naman, nagkaroon ng kasalan sa ilalim ng dagat. May seremonya muna sa dalampasigan. Tapos niyan, nagsuot na ng pang-dive ang Magsing Irog. Nikantahan pa kumpleto. May cruise pa sa ilalim ng dagat. Yan na po ang ikalawang tinatawag na underwater wedding sa 100 Islands sa Pangasinan. Number 1 na sa buong bansa ang GMA Network. Base sa Nielsen TV Audience Measurement sa National Urban Philippines mula January 1 hanggang February 13, nanguna ang GMA na may 33.2 share points, 1.4 points na mas mataas sa ABS-CBN at 18.3 points na mas mataas sa TV5. Sa Urban Luzon, kung nasa ng 77% ng TV households, numero 1 rin ang Kapuso Network matapos makakuha ng 36.5 audience share points, malayo sa share points ng ABS-CBN at ng TV5. Sa Mega Manila, kung nasa ng mahigit kalahati ng TV households, GMA pa rin ang mas pinanonood. Mas mataas ito ng 12.5 sa ABS-CBN at 20 points sa TV5. Naglunsad ang GMA ng mga bagong programa nitong Enero na nakakontribute sa mas mataas na ratings ng network tulad ng Machete, I Heart You Pare, Dwarfina at Alakdana. Meron pang mga aabangang bagong programa tulad ng Nita Negrita, Magic Palayok at Moral. At taus-pusong pasasalamat po namin sa inyong lahat. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.